Kamusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa banal na misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po kasi marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng banal na kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings, basahin po natin at kuminsan kailangan ng basahin ng 2 o 3 beses bago maintindihan kasi hindi po tayo familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Ang pagbasa mula sa aklat ng Deuteronomio, sinabi ni Moises sa mga tao, "Bayang Israel, ito ang nais sa inyo ng Panginoon. Magkaroon kayo ng takot sa Kanya. Lumakad sa Kanyang mga daan. Ibigin Siya, paglingkuran ng buong puso't kaluluwa, at sundin ang Kanyang kautusan at mga tuntunin. Ito naman ay sa ikabubuti rin ninyo. Isipin na lang ninyo na ang langit, ang daigdig, at lahat ng narito ay sa Panginoon. Ngunit sa laki ng pag-ibig niya sa inyong mga ninuno, lahi nila ay pinili niya sa gitna ng maraming bansa. Kaya nga, buksan ninyo ang inyong mga puso at alisin ninyo ang katigasan ng inyong mga ulo, pagkat ang Panginoon ay Diyos ng mga Diyos, Panginoon ng mga Panginoon, makapangyarihan at kakilakilabot. Pantay-pantay ang tingin niya sa mga tao at hindi napasusuhol. Iginagawad niya ang katarungan sa mga ulila at balo. Nilulukuban niya ng pagmamahal ang mga taga-ibang bayan at binibigyan ng kanilang pangangailangan. Ibigin ninyo ang mga taga-ibang bayan, pagkat kayo may naging taga-ibang bayan sa Ehipto. Magkaroon kayo ng takot sa Panginoon. Paglingkuran ninyo siya, huwag kayong hihiwalay sa Kanya, at ipahayag ninyo ang Kanyang pangalan. Siya lamang ang dapat ninyong pag-ukulan ng pagpupuri. Siya ang inyong Diyos, ang gumawa ng marami at kakilakilabot na mga bagay na inyong nasaksihan. 70 lamang ang inyong mga ninuno nang pumunta sila sa Ehipto, ngunit ngayoy marami na kayo, sindami ng bituin sa langit." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pag-ibig nga sa Diyos ang paksa ng aklat ng Deuteronomio. Ito ay maliwanag sa ating pagbasa ngayon. Napakinggan natin ang summary ng mga hinihiling ng Diyos sa Kanyang bayang Israel sa pangungusap natin. Magkaroon kayo ng takot sa Kanya. Lumakad sa Kanyang mga daan. Ibigin Siya, paglingkuran ng buong puso't kaluluwa, at sundin ang Kanyang kautusan at mga tuntunin. Ito ang summary na sinasabi niya. Magiging mabuti ito sa mga Israelita kung gagawin nila ito. Kasi ang batas ng Diyos ay mabuti at mabuti sa mga gumagawa dito. Privileged ang mga Israelita kasi ang mga ninuno nila ay pinili ng Diyos. Sila lang ang ginawang bayan ng Diyos. So ang privilege na ito ay hindi nangangahulugan na maging mapagmataas na sila. Dahil sa sila ay pinili ng Diyos ng kataas-taasan, mas magiging makatarungan dapat sila sa mga mahihirap, tulad ng mga balo, ng mga ulila at ng mga dayuhan. Tandaan nila na sila ay naging dayuhan din sa Ehipto. Kahit na dayuhan sila at sila ay 70 tao lamang noong sila ay pumasok sa Ehipto, pinagpala sila at ngayon babalik sila sa lupaing ipinangako sa kanila, sa kanilang mga ninuno, na sila ay kasing dami na ng mga bituin. Kaya dapat din nilang mahalin
at tulungan ang mga dayuhan. Ang kagandahang loob ng Diyos sa atin ay dapat nating kilalanin at ipagpasalamat. Pahalagahan natin ito. Ito'y tanda ng kanyang pagmamahal sa atin. Pahalagahan natin, pero hindi dapat ito maging dahilan ng pagmamayabang at pagiging mapagmataas natin. Huwag natin mamatahin ang iba kasi pinili tayo. Mas maging matulungin pa nga tayo. Dahil sa tayo ay biniyayaan, maging biyaya din tayo sa iba. Pantay-pantay ang pagtingin ng Diyos sa lahat ng tao. Tayo nga ay biniyayaan upang ibahagi at ipaabot ang biyayang ito sa iba. We become stewards of God's grace. Hindi sana tumigil ang biyaya ng Diyos sa atin. Tayo ay daluyan ng biyaya ng Diyos para sa iba. Para sa ating mga Pilipino, biniyayaan tayo ng pananampalataya na makilala ang Diyos Ama. Makilala si Jesus, matanggap ang Espiritu Santo. May tungkulin tayong ibahagi ang pananampalatayang ito sa mga hindi naniniwala. We are gifted to give. Kaya ano ba ang ginagawa ko upang ang mga biyaya ko ay maibahagi ko rin sa iba? Nakikinabang ba ang iba sa mga biyayang natatanggap ko? Kung ako'y nakatanggap ng bonus, nagbibigay ba ako ng bonus ng pagtulong sa iba? Purihin ka, O Panginoon, sa mga biyaya mo. Salamat sa mga ito. Bigyan mo ako ng pagkakataon na ito'y maibahagi ko sa iba. Gawin mo po ako na daluyan ng pagmamahal mo para sa iba.